Nagsisimula ang pelikula sa Bruges, Belgium kasama ang dalawang Irish hitmen, sina Ray at Ken, na nagmamasid sa lungsod. Hinahangaan ni Ken ang Bruges ngunit hindi ito gusto ni Ray. Nasa Bruges sila upang magtago pagkatapos ng isang nabigong trabaho sa London, naghihintay ng mga tagubilin mula sa kanilang boss, si Harry. Hindi sigurado kung gaano katagal sila mananatili, si Ray ay nadidismaya sa pag-iisip na magpalipis ng 2 linggo doon, lalo na kapag Pasko, na may isang silid lamang na magagamit para sa kanila. Sa simula pa lamang, ibinahagi ni Ken ang pangyayari sa London, na naging dahilan upang si Ray ay pumunta sa banyo at umiyak dahil sa kanilang sitwasyon. Nagreklamo si Ray tungkol sa pagpapadala sa kanila sa Bruges sa halip na sa isang lugar tulad ng Bahamas. Iminumungkahi ni Ken na mag-explore sila, simula sa pag-akyat sa isang city tower, ngunit tumanggi si Ray, na halatang galit. Si Ken ay nag-iisa ngunit naiinis siya dahil kulang ang kanyang barya na ibabayad sa entrance fee, at ang cashier ay hindi pumayag na pumasok si Ken na kulang ang bayad. Nag-aatubili, inilabas ni Ken ang €50 para sa bayad. Sa tuktok ng tore, ini-enjoy ni Ken ang view at nakita niya si Ray sa ibaba, na gumagawa ng mapaglarong gun gesture sa kanya, na nagpapahiwatig ng trabaho nila bilang hitmen. Sa plaza, nilapitan si Ray ng isang malaking pamilyang Amerikano na nagtatanong kung pwede ba silang umakyat sa tore. Walang pag-alinlangan na tumanggi si Ray, na nagpapahiwatig na hindi sila dapat umakyat dahil sa kanilang laki. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, diretsyong tinawag sila ni Ray na mga elepante, na nagudyok sa ama na walang saysay na atakehin siya. Mabilis na tumigil ang ama sa pag-atake, at ang pamilya, na nainsulto, ay nagpa siya pa ring umakyat sa tore. Nakasalubong nila si Ken, na walang kamalay-malay na nagbabala sa kanila tungkol sa makipot na hagdanen sa pag-akyat ng tore. Si Ray ay kumikilos na walang kaalam-alam nang makita ni Ken ang nababagabag na pamilya. Noong gabing iyon, nakakita sina Ray at Ken ng isang shooting ng pelikula sa Bruges na nakakuha ng atensyon ni Ray na tinitingnan ng dwarf actor na sa tingin niya ay nakakatuwa. Habang gumaganap si Chloe, namangha si Ray, akala niya ay isang sikat na artista si Chloe. Habang umalis si Ken upang tingnan ang mga mensahe mula sa kanilang boss na si Harry, si Ray ay pumasok sa eksena at nanligaw kay Chloe, at nagsasabi sa kanya na natutuwa siya sa dwarf actor. Nakilala ni Ray ang dwarf actor si Jimmy, na nagpapakita ng maliwanag na pagkahumaling. Pagkatapos ng isang pag-uusap, niyaya ni Ray si Chloe na lumabas, at iniwan niya ang kanyang calling card, na nagpakilig kay Ray. Pagbalik sa hotel, nakatanggap si Ken ng mensahe mula sa kanilang boss, si Harry, na ibinigay ng may-ari ng hotel. Nagagalit si Harry na hindi nila sinagot ang kanyang tawag, habang binabasa ni Ken ang sulat. Si Ken, nahihiya, nagpa siya na matulog. Bumalik si Ray, maingay at sabik na ibinahagi ang tungkol sa gabi at nalalapit na date nila ni Chloe. Sa kabila ng pagnanais na matulog, nakikinig si Ken at sinabi kay Ray ang tungkol sa tawag ni Harry, sumang-ayon na maghintay ng isa pang tawag upang si Ray ay makapunta sa kanyang date, kapalit ng pamamasyal ng magkasama. Ang kanilang pakikipag-ugnayan ay nagpapakita ng pagiging ama ni Ken para kay Ray, kahit na hindi ito hayagang ipinahayag. Si Ken at Ray ay bumisita sa isang sinaunang simbahan, kung saan ipinaliwanag ni Ken ang makasaysayang kahalagahan nito, na nagmumungkahi na ang paghawak sa bahagi ng simbahan ay maaaring katulad ng pagpindot sa isang bagay na banal. Ipinahiwatig niya na maaaring ito ay isang pagkakataon para kay Ray na makahanap ng pagtubos para sa mga nakaraang pagkakamali. Si Ray, hindi interesado o ayaw makipag-ugnayan, ay lumabas na iniwang bigo si Ken. Sa labas, nakita ni Ray si Jimmy sa kabilang kalye, tuwang-tuwang kumaway, ngunit hindi siya pinansin, na ikinainis niya. Sa isang flashback sa pangyayari sa London, si Ray, sa isang kumpisalin, ay umamin sa isang pari na siya ay isang hitman na pumapatay para sa pera. Nakakabigla, pagkatapos niyang makipag-usap sa pari ay binaril niya ito. Habang ang pari ay namamatay, nakita ni Ray ang maliit na batang lalaki na natamaan ng bala ng baril, malinaw na ang isa sa mga bala ni Ray ay aksidenteng nakapatay ng isang batang nagdarasal sa simbahan. Ang batang lalaki, na may inosenteng intensyon na may dalang sulat, ay namatay, na minarkahan ang isang nakakatakot na pagkakamali. Ang matinding pagkakamaling ito ang dahilan kung bakit ipinadala ni Harry sina Ray at Ken sa Bruges at pinagmumultuhan si Ray ng matinding pagkakasala at kalungkutan.
Sa panahon ng hapunan, hindi inaasahang naging tapat ang pag-uusap ni Ray at Chloe, kung saan inamin ni Ray na siya ay isang hitman at inihayag ni Chloe na nagbebenta siya ng droga sa mga set ng pelikula. Ni hindi nababahala sa bawal na trabaho ng iba. Ang kawalan ng taktika ni Ray ay nagpapakita ng iniinsulto niya ang Bruges, ang bayan ni Chloe, at gumawa ng nakakasakit na biro tungkol sa Belgium. Imbes na masaktan, hindi pinansin ni Chloe ang masakit na salita ni Ray. Nang umalis si Chloe para pumunta sa banyo, isang kalapit na customer, na naabala sa paninigarilyo ni Chloe, ay nagkomento kung gaano siya hindi kapani-paniwala. Hinarap ni Ray ang isang customer na nagreklamo tungkol sa paninigarilyo ni Chloe, na itinuro na sila ay nasa isang seksyon ng paninigarilyo. Lumalaki ang argumento, na umaabot tungkol sa politika at mga pagpapalagay tungkol sa nasyonalidad, na humahantong sa pisikal na pagharap ni Ray sa lalaki at sa kanyang kasintahan. Nang bumalik si Chloe at nakita ang kaguluhan, sabay silang umalis sa restaurant. Nag-aalala si Ray na hindi siya magugustuhan ni Chloe dahil sa kanyang ginawang karahasan, ngunit sa halip, hinalikan siya nito, nagpapakita ng interes, at pagkatapos ay nag-uusap sila, na nagpapahiwatig ng kahalagahan sa hinaharap. Sa apartment ni Chloe, nang sila ay nagkaroon ng matinding bakbakan, tinutukan si Ray ng baril ng isang lalaki na nagngangalang Eric, at siya ay kasintahan ni Chloe, na inihayag ang kanilang planong pagnakawan ang mga turista. Si Ray, na nabigo tungkol sa kanyang naudlot na bakbakan, ay nalaman na talagang ayaw ni Chloe na pagnakawan siya, na nagpapahiwatig ng kanyang nararamdaman para sa kanya. Sa isang mabilis na hakbang, dinasormahan ni Ray si Eric, na natuklasan na hindi tunay ang bala ng baril. Pinaputukan niya ang mata ni Eric, na nagdulot sa kanya ng sakit ng walang malubhang pinsala. Mas nakakaawa ang reaksyon ni Eric kaysa sa pananakot. Si Chloe, na nagpapakita pa rin ng interes kay Ray, ay dinala si Eric sa ospital ngunit hiniling ni Ray na tawagan siya. Tinawagan ni Harry si Ken, na nagsisinungaling tungkol kay Ray na nasa banyo upang maiwasang ibunyag na siya ay nakikipag-date. Ang mga tanong ni Harry ay naging kakaiba, na humahantong sa isang pag-uusap tungkol sa kagandahan sa Bruges. Sa pagpapanggap na naroon si Ray, nakipag-usap si Ken sa isang pekeng pag-uusap upang hindi maghinala si Harry na hindi gusto ni Ray ang lugar na ito. Si Ken ay nag-imbento ng isang kwento na nakita ni Ray na parang panaginip ang Bruges na nakalulugod kay Harry, na nagpapahiwatig na gusto niyang masiyahin si Ray sa isang bagay na maganda dahil sa isang magandang kalikasan, na hindi sinasadyang nagpahiwatig ng isang masamang plano laban kay Ray dahil sa aksidenteng pagpatay sa isang batang lalaki. Iginiit ni Harry na dapat patayin ni Ken si Ray, na inihayag na inayos nila ang isang baril na kukunin sa Bruges para sa layuning ito. Si Ken ay nag-aalala, alam ang kasalanan ni Ray ngunit naniniwala siyang aksidente lamang ang nangyari. Si Ken, na nababagabag sa kanyang utos na patayin si Ray, ay nilunod ang kanyang mga alalahanin gamit ang mga Belgian beer sa isang bar kung saan nakita niya si Jamie na may kasamang isang babae. Sa pakikipag-usap, nalaman ni Ken na si Jamie ay Amerikano at nagbibiro tungkol sa pagpapanatiling sibil ang pag-uusap. Sumama sa kanila si Ray, tinanong si Jamie tungkol sa hindi pagpansin sa kanya, at sinabihan niya si Jamie na gumamit ng droga. Ang grupo, kabilang ang dalawang babae, ay napunta sa silid ng hotel ni Jamie. Ang gabi ay umiikot habang si Jamie ay nagmumura tungkol sa isang lahi, na nagagalit kay Ken, na ibinahagi na siya ay may isang itim na asawa na pinatay ng isang puting lalaki, na hinahamon ang paghahati ng mga pananaw ni Jamie. Ibinunyag nito si Ken bilang isang taong lubos na mapagmahal ngunit nagkakasalungat. Natapos ang gabi sa pagbabalik ni Ken at Ray sa kanilang hotel, na inilalayo ang kanilang sarili mula sa nakakagambalang pag-uusap. Kinuha ni Ken ang baril para tuparin ang utos na patayin si Ray, tumanggap ng hindi hinihinging payo mula sa isang sira-sirang kontak tungkol sa isang liblib na lugar sa park na perpekto para sa pagpatay. Inis na umalis si Ken patungo sa apartment kung saan nalaman niya mula sa may-ari ng hotel ang tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Ray at ang kanyang mapagbigay na kilos bago pumunta sa parke, marahil upang wakasan ang kanyang buhay. Sa paghahanap ng tala ng pagpapakamatay na iniwan ni Ray, nagmamadaling pumunta si Ken sa parke, hinahanap si Ray na handang magpakamatay. Habang naghahanda si Ken na barilin si Ray mula sa likuran, itinutok ni Ray ang sarili niyang baril sa kanyang ulo, na nahuli sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Nang makita ni Ken na magpapakamatay si Ray, nakialam siya, na humantong sa isang tensyon na sandali kung saan napagtanto ni Ray na handa rin si Ken na patayin siya.
Hinarap nila ang kabigatan ng kanilang mga aksyon, at malinaw na hindi kayang gawin ni Ken ang alinman sa pagpatay kay Ray o pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Hinimok ni Ken si Ray na tumakas sa Bruges, magsimulang muli, at baguhin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng posibleng pagligtas sa buhay ng ibang tao. Ibinunyag niya ang plano ni Harry para sa mga huling araw ni Ray, kabalintunaan sa isang lungsod na hinamak ni Ray. Ang pag-unawa sa panganib na dadalhin ni Ken sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya, si Ray ay naantig. Ibinalik ni Ken ang €200 kay Ray, dinosormahan siya para maiwasan ang anumang pagtatangkang magpakamatay, at tinitiyak na sasakay siya ng tren patungo sa kaligtasan. Habang umaalis ang tren kasama si Ray, nagpasya si Ken na harapin si Harry sa hotel, na ipaalam sa kanya ang kanyang hindi pagsunod. Iminumungkahi ni Ken na magkita sila sa plaza, inaasahan ang paghihiganti ni Harry. Sa tren, habang si Ray ay umalis sa Bruges, ngunit bigla siyang hinarap ng mga lalaki dahil sa isang pag-atake na ginawa niya, na pinangunahan ng isang customer na sinuntok niya noong nakaraang gabi, na lumalabas na isang Canadian, hindi isang Amerikano. Nakilala si Ray bilang ang taong sumuntok sa kanya, pinaalis si Ray sa tren at dinala sa kulungan, pabalik sa Bruges. Binayaran ni Chloe ang pagpapalaya kay Ray, at bumili sila ng beer sa sentro ng lungsod, na hindi alam ang pagdating ni Harry mula sa London upang harapin si Ken. Bumisita si Harry sa taong nagbebenta ng baril, na tiyuhin din ni Eric, at nakita niya si Eric doon, na ngayon ay permanenteng nabulag mula sa pagbaril na ginawa ni Ray. Sinisisi ni Harry si Eric para sa kanyang sariling kasawian, na pinagtatalunan na ito ay resulta ng kanyang walang ingat na mga aksyon. Samantala, sina Ray at Chloe ay nag-e-enjoy sa kanilang oras sa isang outdoor cafe hanggang sa imbitahan sila ni Jimmy, ang dwarf actor, sa isang set ng pelikula. Hindi nila tinanggap ang alok na nagbabahagi ng sandali sa costume ni Jimmy. Natagpuan ni Harry si Ken sa plaza, at sa pagtanggap ni Ken sa kanyang kapalaran, iminungkahi niyang pumunta sila sa tore. Hindi nila napapansin na nadaanan nila sina Chloe at Ray habang naghahalikan. Sa tore, tinanggihan sila ng guard na pumasok, na binanggit ang isang kamakailang insidente. Si Harry, na humihiling ng pabor, ay sinalubong ng mahigpit na pagtanggi. Si Ken, na inaasahan ang reaksyon ni Harry, ay naglakad patungo sa tore habang marahas na hinarap ni Harry ang bantay. Sa tuktok ng tore, hinahangaan ni na Harry at Ken ang tanawin. Nakapagtataka, isinuko ni Ken ang kanyang baril, tumangging lumaban dahil sa kanyang malalim na paggalang kay Harry. Si Harry, na naantig sa mga salita ni Ken, ay nagsabing hindi niya siya maaaring barilin ngayon. Gayunpaman, pinagtatalunan nila ang kapalaran ni Ray kung saan sinabihan ni Harry si Ray na dapat kinuha ni Ray ang kanyang sariling buhay para sa kanyang pagkakamali, habang naniniwala si Ken sa potensyal ni Ray na magbago. Sa isang sandali ng pagkadismaya, binaril ni Harry si Ken sa hita, isang hindi nakamamatay na sugat, bilang parusa sa pagpayag na makatakas si Ray. Sa kabila nito, tinulungan ni Harry si Ken pababa sa hagdan ng tore. Samantala, si Eric, na nakikita sina Chloe at Ray, ay nagpasya na huwag pansinin ang kanilang imbitasyon na sumali sa kanila. Ipinaalam ni Eric kina Harry at Ken na bumalik si Ray sa Bruges. Nang marinig ito, kapwa bumunot ng baril sina Harry at Ken, layunin ni Ken na protektahan si Ray mula kay Harry. Sa sumunod na tunggalian, binaril ni Harry si Ken sa leeg, na nagdulot ng matinding pagdurugo ngunit hindi agarang kamatayan. Si Harry ay nagmamadaling bumaba, at sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, si Ken ay nagpumiglas pabalik sa tuktok ng tore, na nag-iwan ng bakas ng dugo. Sinusubukan niyang bigyan ng babala si Ray sa gitna ng maulap na mga kondisyon at hindi makakita ng malinaw, ibinaba ni Ken ang mga barya mula sa tore upang makaakit ng atensyon. Ang aksyon na ito ay nakakakuha ng atensyon ng mga bystanders, kabilang sina Ray at Chloe. Pagkatapos ay tumalon si Ken mula sa tore, lumapag na may nakamamatay na epekto. Si Ray, na nasaksihan ang pagkahulog, ay sumugod sa isang kritikal na nasugatan na si Ken, na pagtantong huli na siya para iligtas ang kanyang kaibigan. Si Ken, na naghihingalo, ay nagsabi kay Ray na si Harry ay nasa Bruges at inutusan siyang kunin ang kanyang baril. Nataranta, nakita ni Ray na nabasag ang baril mula sa pagkahulog. Desperado para sa isang armas, nagtanong si Ray tungkol sa baril ni Eric, ngunit namatay si Ken bago siya makasagot. Dumating si Harry, nakitang patay si Ken, at si Ray ay tumatakas.
Si Ray ay sumugod patungo sa hotel, sa paniniwalang nakatago ang baril doon, habang hinahabol siya ni Harry, na pinaputukan sa kabila ng mga bystanders. Sa hotel, kinuha ni Ray ang susi ng kwarto at binalaan ang buntis na may-ari na magtago. Sa itaas, kinuha niya ang baril pagkatapos ay narinig niya ang may-ari ng hotel na humaharap kay Harry sa ibaba. Dahil sa kanyang katapangan, pansamantalang natigilan si Harry. Si Ray, na nag-aalala para sa kaligtasan ng may-ari ng hotel, ay nagmumungkahi na ilipat ang kanilang away mula sa hotel. Kaagad silang sumang-ayon sa isang plano na mag-away sa labas ng hotel, tumalon si Ray sa hotel sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana ng kanyang kwarto, habang sinusubukan ni Harry na barilin siya mula sa isang tulay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalon si Ray sa isang dumaraan na bangka, sa pag-aakalang ligtas siya, ngunit nagawa ni Harry na barilin siya mula sa tulay, na tinamaan siya sa tiyan. Si Ray, nasugatan, ay bumaba sa bangka at sinubukang tumakas, habang hinahabol siya ni Harry. Ang kanilang paghabol ay humahantong sa set ng pelikula ni Jimmy, na puno ng mga aktor sa kakaibang mga kasuotan, na lumilikha ng isang kakaibang kapaligiran. Habang nagkikita sina Ray at Jimmy, binaril ni Harry si Ray sa likod na sinasalamin ang naunang insidente sa simbahan. Ang mga huling salita ni Ray ay sumasalamin sa trahedya na iyon, na mayroong isang munting bata, bago siya natisod kay Jimmy, na natamaan ng ligaw na bala at nakasuot ng parang bata na kasuotan, na pumangit ang mukha. Napagkakamalang tunay na bata si Jimmy, si Harry, na sumusunod sa sarili niyang mahigpit na moral na batas, ay nagpakamatay. Sa huling eksena, sumigaw si Chloe habang binuhat si Ray ng medical team at isinakay sa isang ambulansya. Ang voiceover ni Ray ay sumasalamin sa langit, impyerno, at purgatorio, na nagpapahayag ng isang natatanging pagnanais na huwag mamatay sa Bruges. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.